Magandang gabi po, patay ang isang binatilyo matapos umanong hampasin ng payong sa ulo. Ang krimen, nangyari habang namamasyal sa isang mall sa Quezon City ang biktima kasama ang kanyang mga kaklase. Napagbintangan lang daw ang biktima na kumursunada sa dalawang sospek na agad din namang nadakip. Nakatutok sa Emil Sumangel Eksklusibo. Rumihistro sa CCTV ang unang video ng 14 anyos na biktimang si Jerwin Pongpong Dizon nang pumasok sa isang mall sa Quezon City kasama ang iba pang kaklase noong Biyernes. Ilang oras na namasyal at naglakad-lakad ang magkakaibigan sa mall. Hanggang sa humantong sa tagpong ito, makikita sa CCTV sa ground floor na paupong bumagsak sa flooring ang biktima. Hindi raw nahagip ng rotating security camera ang aktual na krimen, pero ayon sa police report, nalugmok sa sahig ang binatilyo, makaraang hampasin ito sa ulo. Nagkagulo sa bahaging ito ng ground floor ng mall. Pinagtulungang maisakay sa wheelchair ang biktima para maisugod sa kalapit na klinika. Ilang araw na nakomataw si Pongpong sa ospital at kahapon, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Cardiopulmonary arrest at pamumuo ng dugo sa utak ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang itinuturong pumalo sa biktima, kinilala ng pulisya na sina Kevin Trinidad Ramirez at Nathaniel De La Torre. Kapwa 19 anyos. Mabilis silang nadakip ng mall security makaraan ng krimen. Na-recover ng pulisya ang payong na ginamit na panghampas ng mga suspect sa ulo ni Pongpong. Nabali ang handle nito dahil ito raw ang ipinalo sa ulo ng biktima. Bakit ganun? Parang aso lang na pinatay yung anak ko. Ang pinagmulan daw ng gulo. Napagbintangan ng mga suspect ang grupo ng biktima na umunoy kumukursunada daw sa kanila. Maliliit po yung mga bata. Siya matanda na po siya. 19 years old na po siya. Okay. Yung mga bata, 14 lang. Sa kwento ng mga kaklase ni Pongpong, nagsorry pa raw sila sa mga suspect at nakipag-usap para makipag-ayos. Patunay na raw ang kuhang ito ng CCTV kung saan makikita ang grupo ng mga biktima at suspect na nag-uumpukan. Pero tila raw mukhang mainit talaga ang mga suspect. Yung binangga na yun, may tinatawagan siya. Tapos maya-maya po, di okay na, nakapagkamay na, uuwi na po sila, masaya po silang naglalakad, bigla na lang pong may sumulpot na lalaki na may narinig po sila na, eto ba? Tapos sabay mura po ng malakas at palo po sa ulo ng anak ko. Nakakulong ngayon sa QCPD Station 7 ang mga suspect. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Umaapaw ngayon sa social networking site na Facebook ang pakikiramay ng mga kaibigan ni Pongpong. Lubos daw na masakit para sa mga magulang ng biktima na tuluyang mawalay ang bunsong anak. Pero lalo kumukurot sa kanilang puso na namatay ito ng walang kapararakan. Napakasakit para sa ama na makita yung anak mo na naghihirap, di ba, sir? Pero mas masakit na makita mo sa kulungan yung mga suspect na tinatawaan ng kapa. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.